Maging patotoo sa pagmamahal ni Kristo. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the book of the Acts of the Apostles, chapter 1, verses 20 to 26, and I read it for you. For it is written in the book of Psalms, "Let his homestead become desolate, and let there be no one to live in it, and let another take his position of overseer." So one of the men who have accompanied us throughout the time that the Lord Jesus went in and out among us, beginning from the baptism of John until the day when he was taken up from us, one of these must become a witness with us to his resurrection. So they proposed two: Joseph called Barsabas, who was also known as Justus, and Matthias. Then they prayed and said, "Lord, you know everyone's heart. Show us which one of these two you have chosen to take the place in this ministry and apostleship from which Judas turned aside to go to his own place." And they cast lots for them, and the lot fell to Matthias, and he was added to the 11 apostles. Napakinggan po natin kung papaanong pinili si San Matias bilang kahalili ni Judas Iscariote, na kumpletong muli ang 12 apostol ng Panginoon. Nagdasal sila, hiningi sa Banal na Espiritu ang gabay. Panginoon, alam po ninyo ang laman ng aming mga puso. Ano po ang laman ng ating mga puso? Napakahalaga po na kilalanin natin ang laman ng ating mga puso sapagkat kung ano ang laman, siya ang ating isa sa buhay. Kung ano ang naninirahan dyan, siya ang ating bukang bibig. At kung ano ang nariyan sa puso mo, siyang ipinapakita natin sa tao. Kaya napakahalagang ang puso ay palaging nakasentro sa ating Panginoong Hesukristo lamang. Sapagkat kung ibabaling natin ang ating asensyon, ang ating pagmamahal, iba na ang ating iniibig, hindi na ang Diyos, ay baka kung ano na ang maging buhay natin. Ngunit alam ng Panginoon ang laman ng ating mga puso. Sa mga panahon po na nakikita nating hindi na si Kristo ang laman ng ating puso, let us remind ourselves that God loves us. Na minahal tayo ng Panginoon, na minamahal tayo ng Panginoon at patuloy niya tayong mamahalin hanggang sa kahuli-hulihan. Kaya naman po, isa pong panawagan sa atin na maging patotoo ng pagmamahal ni Kristo. Let us be witnesses of Christ's love to the world. Ang ating Panginoong Hesukristo ay pag-ibig. Kung ating sinusundan ang ating Panginoong Hesukristo, sinusundan natin ang daan ng pag-ibig. At kapag tayo ay lulong na sa pagmamahal, na tayo ay namumuhay ng naayon sa pagmamahal, ating ibahagi ito sa iba. At sa ating pagbabahagi ng pagmamahal sa iba, ibinabahagi natin si Kristo. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, punan mo ng pagmamahal ang aming mga puso. Sa mga panahon na kami po ay nahihirapang magmahal o ibigay ang aming sarili, nawa paalalahanan niyo po kami na ikaw ay pag-ibig at kami ay iyong tagasunod. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click nyo lamang po ang link na nasa description ng video ito. O kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. God bless you po.